Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, June 8, 2026 at yun nga, pababa talaga yung direksyon ng markets natin. So, nag-drop na naman tayo. Malakas na naman. Negative 0.99%. So, andito ulit tayo sa 5,879.41. So, sobrang hina pa rin ng markets natin. And then, meron tayong 754 million na net foreign sale. So more or less siguro nasa 14 billion na yung net foreign sale dito sa markets natin. So papunta na naman tayo doon sa support natin malapit sa 5,600 level. So hanggat wala siguro tayong pumapasok ng mga net foreign buy dito sa market. So sumusunod din tayo sa Hindi tayo makyat pero sumusunod tayo sa drop ng US market. Kasi nung Friday, di ba, medyo malakas po yung kanilang galawan. So ngayon parang nag-bounce lang konti yung futures sa US market pero mahina pa rin sila. So European stocks mahina. And then sa Asian market, marami din po yung bumagsak. So dito sa Philippines, ang sentiment na market natin is yung lindol, di ba? Meron tayong lindol sa bandang Mindanao. Ayan, ingat po kayo dyan. Ang lakas, 7.8 yung yung magnitude po ng lindol natin. Okay, so sa Philippine markets, konti-konti lang yung umakyat and then mas marami nga po yung bumagsak na mga stocks natin. So nanguna sa listahan natin ngayon, pero lit ng gain, itong si DNL natin, nag-up lang siya ng 3.06%. So majority ng mga stocks natin na may volume, naglaglagan talaga sila. So 10.39 million na net foreign sell. Tapos si Megawide, up din siya ng 2.43%. And then meron siyang 259K net foreign sell. Tapos si Bank of Commerce, up din siya ng 2.08%. Si Tugs, ito na yung mga nalaglag sa mga alaga natin. Malakas yata sana mining yung laglagan ngayon. So si Tugs nalaglag ng 10.75%. So pagod na si Tugs natin. And then si Atlas Mining, drop din siya ng 8.98%. Tapos si DHI, nag-drop din siya. Laki din ng drop niya, 8.43%. And then meron siya 923K net foreign buy. Okay? So, sobrang timeline ng market. Tapos, meron pa tayong, di ba, long weekends. Kasi June 12, di ba, is Friday naman. Okay? So, ingat-ingat na lang tayo sa market ulit. Ayan. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. So, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual, maraming salamat sa mga viewers po sa market natin. Check mo na lang yung mga uploaded videos, company reviews, check mo na lang. Tapos yung mga sample trades sa market, nandyan, basic indicators, technical analysis, visit mo lang po. Fundamentals, yung mga risk management, tapos yung mga PSE, stock market studies, mga basic learnings po sa market naman natin. Okay? So, double check mo na lang yan. Tapos, sa Palaboy Trader Crypto ko to, follow na lang po para sa mga crypto related vlogs natin. Wala pang bago. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Check mo na po yan. Tapos sa Twitter, konting-konti lang din yung yung balita natin na nakita for today. So, tignan na lang natin pinaka-summary ng markets po natin. So, based dito sa galaw natin, ang tinamaan is mining stocks. Yan. So, nagulat din ako, lakas ng drop ni na APX. Umaga pa lang, di ba? So, laglagan na yung mga alaga natin. Sinundan natin yung yung galaw po ng ng US market. Okay? So, tapos sinundan siya ng finance, negative 1.93%. So, mapula naman lahat ng mga indices po natin. Okay? So, ingat-ingat na lang muna sa trading, sa market. ASEAN subsidiary, ASEAN Rest partner with
AC Mobility. MegaWorld fully leases 24 tower across the nation. Ano pa ba yung iba? Si PSE pala to. So punta tayo sa profile natin. Okay, yun pa rin naman yung summary. ABS-CBN has expanded its global reach through a content partnership with Rakuten Viki o Viki, specialty chemicals and food ingredients manufacturer. DNL has appointed, may bago siyang independent director. All it see plans to expand is called storage facility. Meron siyang expansion. Okay, so Voco launched by SMPH in China. So meron din tayong mga upcoming dividends dito. Check nyo na lang po yung mga dividendo natin dyan. Sino ba? BDO. Ngayon pala to mga ex-date. BDO, Upson. Tapos upcoming sa June 10, si FGen at saka si CREET. Yan. Tapos si East West expands wealth management. Okay. SM, Philippine Geothermal Production Company, a subsidiary of SM Investment, was among the winning bidders in a government's fifth round of the open and competitive selection for renewable energy. Tapos sa news sa global markets, Iran fires waves of missiles into Israel. So ongoing pa rin yung labanan. Tapos yung post natin no Friday. Wala na ako masyadong na-post na balita sa market. Nilindol yung mga balita natin dito. Wala ding masyado po. Okay? So patalastas ulit sa Patreon channel natin. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, check mo lang po yung Patreon channel natin. Okay? So mabilis lang tong review natin kasi pangit talaga yung sentiment na market. So diretso pa rin kasi nagda-Dow G yung mga kandila. So most likely magre-retest tayo around 5.7 and then hopefully hindi tayo mabot dito pero based sa pinapakita ng foreign buying natin, medyo downtrend talaga yung galaw na index po natin. Okay? So check na lang 'yan tapos yung RSI is medyo bearish nga po talaga siya. Yan. So andito siya sa bandang baba. Sobrang hina ng market natin. Ang tagal na nito, oh. Kailan kaya magbabago yung direction ng market? So 5,879. So kung meron mang up yung market natin, parang konti lang. Trap lang siya. So negative 0.99% and then 754K net foreign sell. Okay? So punta na tayo sa mga winners. Pero kung titignan mo yung mga blue chips, marami talagang naglago. Jollibee 3%, Ali 3%, BPI minus 2%, 2.9. Yan o. Maynilad minus 2.4, BTO minus 2, URC minus 1, yan, OGP minus 4%. So, ang daming laglag ng mga stocks natin for today. Okay? So, kaya gusto na umalis ni may remark sa PSC market. So, yung may volume na lang, si DNL nga. So, andap. Meron siyang dividends dito, pang-akit niya. So, malaki din 6%. So, 3% up ngayon. Tapos si Megawide 2.4. Ayan. So, medyo maganda yung galaw ni Megawide. Tapos si Bank of Commerce 2.08. Next si Costco. Ito diretso So 1.83%, SCP 1.6. Lumalaban si SCP. Tapos si Meralco 1.4. So oversold na rin pala si Meralco natin. Okay? So punta tayo dito sa mga losers naman. Si Tugs ngayon nanguna sa may volume. Yan. Negative 10.75%. Takbuhan na. Tapos si Atlas, gap down, minus 8.98. Si DHI, minus 8.4. Dami. APX, minus 6.6. Puro gap down, no? Si Plus, minus 6. O below 10 na pala si Plus natin, no? Grabe, Tapos si ACN, minus 5.5. Uptrend to no Friday, Tapos siya, IMAI, minus 5.45. OGP, minus 4.7. Ali, minus 3.95. Lalim ng mga to. Jollibee, minus 3.67. Okay? So, wag na natin basahin lahat. Dami mapula. Sakit sa mata ng galawan ng mga big caps natin. Okay, so punta tayo sa galawan dito sa global market. So, based dito sa galawan S&P Futures,
plus 0.35, Dow Futures minus 0.1, Nasdaq Futures plus 0.72. So mukhang may konting bounce sa US market mamaya pero hindi rin ganyan yung kaganda yung prospect niya kasi nga nag-profit taking na, maraming profit taking sa US market. So ayan yung last Friday nag-drop si Nasdaq ng 4.18%. So laki niyan, may mga individual stocks yan na lumagapak yung galawan po nila. Okay? So tapos sa Europe, maraming laglag, tapos sa Asia markets ayan, no? Dami din, no? Sobrang pula. Okay, sakit sa mata. Next, sa cryptocurrencies, medyo nag-bounce na ng konti. Bitcoin 63K, Ethereum 1.6K, BNB 597, XRP 1.16, tapos si Sol is 66.76. Okay? Medyo nag-bounce na yung konti yung mga alaga natin dyan. Balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si DNL. Ito na lang yung mga gumagalaw na stocks natin. So meron palang catalyst si DNL. Okay, nagkaroon siya ng breakout na ba? Hindi ko ma-drawing yung straight line. Pero pag pa-triangular yung drawing natin, parang nagbe-breakout si DNL natin. So hopefully umabot siya dito sa bandang MA 100 kasi meron siyang upcoming dividends na 1.5 saka 5 o 6.5 na dividends. Ayan. So may pang-akit tong si DNL natin. Mukhang hopefully yan na rin yung sign ng bottom niya kasi may hatak niya na dividend sa kanya. Okay? So nag-bounce yung price action natin sa kanya. So based dito sa galaw niya, 3.7 yung closing price. Nag-up siya ng 3.06% pero net foreign sale pa rin siya ng 10.39 million. Okay? Next, Megawide. Ito medyo maayos yung yung trend ni Megawide natin. Maganda yung galaw niya nagbi-breakout yung kandila. So may konting pagsilip dito sa breakout area si Megawide natin. So based dito sa galawan niya, on the way siya para dito sa next na resistance dito sa around 3.58. Ayan. Hopefully, matuloy yung galawan niya dyan sa area na yan. Okay? So, okay din yung RSI level niya nasa bullish side ng market. Yan. May volume din siya. Kahit paano may volume si Megawide. So, nag-close siya 3.37. Tapos, nag-up siya 2.43% and then 259K net foreign sell. Okay? So maganda yung trend ng Megawide. Next, Bank of Commerce. So medyo lumalaban din yung price action niya. So nag-bounce nga siya dito sa MA 100. So maganda yung galaw niya. And then may upcoming dividends pala siya na halos 4% din, 3.9%. Okay, so may pang-akit din siya. Hopefully, bumalik siya ulit dito sa 11.76. So maganda yung trend din ng price action niya. Uptrend pa rin naman. So on the way siya ulit sa 12. Hopefully matuloy sa 12 si Bank of Commerce natin. Yung RSI niya, sakto lang sa RSI 50, pero mahina pa yung MACD niya. So nag-close siya ng 10.8, up ng 2.08%. Wala siya net foreign buy. Okay? Next. Ito na yung mga laglag si Tugs. So pagod na si Tugs natin. Based dito sa galawan niya. Okay, so mukhang magre-retest din to sa dito na ba? Lagay ko na lang dito kasi long red candle yung yung galawan natin sa kanya. Okay? So hindi pa natin makita yung resistance. Naghanap pa siya ng support level. So wala pa rin naman siya dito sa bear side. Ayan, hopefully mag-bounce siya malapit sa MA20. So nag-close po siya ng 0.83, negative 10.75% and then 63K net foreign buy. Okay, natapos na yung pagod na si Tugs. Next, Atlas Consolidated Mining. So medyo pagod na rin si Atlas. So based dito sa galawan niya, nag-break siya ng support sa MA 100.
So, tignan natin kung dito siya mag-retest sa 7 pesos. 7.17. Ayan. Medyo nag-bearish na rin yung RSI level po niya. So, nag-close siya ng 8.01. Ba't kaya lahat ng mining, no? Negative 8.98% and then 5.99 million net foreign buy. Okay? And then lastly, mining ulit, DHI. So, nag-breakdown na rin yung price action niya. So, baka dito na mag-retest sa MA 100. Ayan. Biglang bulusok yung ano, yung price action niya, yung RSI niya pababa, yung MACD pababa din siya. Okay? So, nag-close siya 6.41, negative 8.43%, and then meron siya 900K net foreign buy. Okay? So, wala masyadong maganda. Dito sa market natin, magantay na lang muna tayo kung alin yung direction niya. So, magulo yung politics, may lindol, tapos sa global markets, correction din yung kanilang galawan. Okay po, so yun na lang muna. Taste muna tayo na ito. Okay, so walang magandang galawan yung mga stocks eh. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Tapos sa Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.